Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? So guys, ito ang ating pag-usapan ngayon ay itong ang mga trabaho opportunity dito sa Canada. At itong ating pag-usapan ngayon ay tayo pupunta samahan niyo ako, pupunta tayo sa Saskatchewan. Dahil ito po ay, marami silang mga opening din dito. At nakakaganda dahil nga meron silang mga NOC na nakalagay sa kanilang mga jobs. No? So, but again, kung kayo man ay mga qualify sa mga trabaho dito, subukan nyo mag-apply. Subalit, sinasabi ko kasi inyo na ayusin nyo ang inyong mga resume, ang inyong mga qualification upang kayo nga ay magkaroon ng mga trabaho opportunity dito nga sa Canada. Ito po ay talagang napakaraming posting dito ngayong araw na to. At sana po ay subaybayan nyo at sana ay mapanoodin nyo buo itong ating video upang kayo nga ay magkaroon ng ideya. So, again, itong link ng ating pupuntahan ay ilalagay ko sa description box at kayo na lang mag-apply kung sa tingin niyo kayo ay makakwalify. Subukan nyo mag-apply, no? Dahil nga dito sa Canada talagang tuloy-tuloy pa rin ang pagsigla ng ekonomiya dahil nga sa kulang talaga ang mga trabahador dito. So, ngayon, sinasabi ko sa inyo na dapat ayusin ang inyong mga qualification upang kayo ay makakwalify. At sa mga nagtatanong ng mga age limit na yan, dito sa Canada ay wala pong age limit. Ang atin lang mga agency lokal sa Pilipinas ay nagkaroon lang sila ng mga capping kung ano ba ang mga age limit. No? But dito sa Canada, walang age limit. Yan ang nakakaganda dito. Dahil kahit ilang taong ka na, pwede ka pa rin magtrabaho hanggat kaya mo. No? Kasi nga sa Pilipinas naman, ay kung kayo naman ay medyo nasa 45 pataas ay talagang tumitigil na ang mundo, no? But dito talaga kung kahit pa 70, 80 pa edad ninyo ay kayo po yung makapagtrabaho, kung kaya niyo ang mga trabaho, kayo po ay matatanggap sa trabaho, no? At again, sinasabi ko sa inyo na talagang importante kung kayo man ay mag-apply ng mga trabaho dito, opportunity, na importante na ang inyong mga qualification ay magiging competitive. Ang inyong mga work experience ay ayusin nyo. No? Again, sinasabi ko nga lagi na kung kayo man ay nagbalak ng mga trabaho opportunity dito sa Canada, mag-apply kayo ayon sa inyong work experience. Hindi yung ayon sa gusto niyo. Ano bang mga bakante dyan trabaho? Hindi ganun. No? So, importante na kahit minsan ay sinasabi ngang will train, mga 7 to less than 1 year lang ang mga work experience, importante pa rin na mas maganda na medyo mahaba-haba yung inyong experience upang kayo nga ay magkaroon ng mga talagang solid ang inyong pag-a-apply dito sa Canada. No? And again, minsan sinasabi din na no education, no certificate, no diploma, importante pa rin na meron kayong mga qualification dyan dahil nga sa pag-apply niyo ng PR ay yan po ay hinahanap. No? Kaya hinahanap po yan. But again, sabi ko sa inyo, sana po ay mapanood niyo buo yung ating video upang kayo magkaroon ng mga ideya kung paano po mag-apply. No? So, but again guys, ito pong ating pupuntahan ay pupunta tayo doon sa Saskatchewan. No? Ito po yung mga saskatchewanjob.ca at again, tingnan natin kung ano bang may offer na para sa inyo. Okay? Tingnan natin. So yun guys, nasi-search ko dito nga sa Saskatchewan Jobs at ito po yung kanilang mga hiring. Kung makikita niyo sa ating screen, ito po yung mga region or mga lugar kung saan sa Saskatchewan meron silang mga hiring. Kasi malaki talagang Saskatchewan. So subalit guys, ito po yung napakaganda dito dahil nga kung kayo man ay mga registered nurse, kayo man ay mga guest service representative, kitchen designer, mga residential painter, no? Yung ating mga kababayan, kung kayo man ay mayroong mga NOC na mga qualify sa trabahon to, subukan nyo. No? Meron dito mga seasonal associates, mga journey person, mga plumber, yung ating mga kababayan naghanap ng magiging plumber, pwede kayo dito mag-apply, mga e-commerce associates, mga warehouse associates, no? Talagang napakaraming mga trabaho dito at sa mga food counter attendant, subukan niyo to. May mga trabaho din dito sa mga driller, class 1 class 1 driver, no? Kung kayo man ay mga naghanap sa truck driving,
mga forklift operator, meron din sila dito. Ito po yung nasa Stiban. So, again, sabi ko sa inyo, napakagandang mga opportunity ito. At iba-browse nyo lang kung malay nyo ay kayo ay makakwalify dito. Meron ditong student advisor, yung ating mga teacher na gusto at naghalap ng trabaho opportunity dito. Subukan nyo lang, no? Dahil napakarami pong mga opportunity dito sa Saskatchewan at talagang tuloy-tuloy nyo lang yung inyong paghahanap ng mga trabaho kung kayo man ay maka-qualify dito sa mga trabaho na to, no? Subukan nyo lang na hindi naman talaga natin alam kung kayo ba ay maka-qualify sa mga trabaho na to, no? Ito po yung mga pipe layer, concrete finisher, karpintero, mga bisco foreman, backhoe operator. Marami tayong mga backhoe operator na nagtatanong. Subukan nyo tong mga trabaho na to. And again, educational assistant. Meron din dito mga full-time secretary. Ito po yung may mga NOC. Ano? Paano ba itong mga NOC na to? Ito pong mga NOC na to, ito po yung mga qualifications ninyo kung saan kayo na bracket na NOC. No? Yung importante kasi na mayroon kayong sapat o kaalaman ng mga NOC na yan para kayo ay madali lang kayo makakuha ng mga opportunity, no? So, but again, ito po yung moving driver, mga drivers na naghanap dyan, na ating mga kabayan, LCV driver, marami dito, no? So, again, sabi ko sa inyo, subukan nyo lang mag-apply ng mga trabaho dito dahil napakaraming opportunity kung kayo man ay makakwalify ng mga trabaho dyan. And again, sabi ko nga na kung ano man ang mga hiring dito, tapatan nyo lang yung mga requirements sila hinahanap para at least ano man nakasulat ng mga job description, tumbasan nyo lang. Sabi ko nga sa inyo na importante na i-copy, paste nyo na lang para at least hindi na kayo ganun kahirap. Or kung kayo man ay meron pa kayong ibang mga work experience na hindi nila sinasabi, kayo na lang magdagdag. Kasi importante na ang inyong mga work experience, lalo na sa mga job description na yan. Dahil ang job description na yan ay napakalaking bagay na talagang maganda ang inyong pagkasulat ng mga job description na yan. Dahil diyan tayo nakakakuha ng magandang puntos, no? Dahil nga sinasabi sa inyo, itong mga employer na to, itong mga agency kung saan man kayo mag-apply, talagang hindi natin kilala, hindi rin tayo kilala kung ano man ang ating mga ginagawa. Dahil again, sabi ko sa inyo, napakaraming nagko-comment doon sa aking Facebook page na Tuyanoy, talagang napagod na ako. Nakakatuwa nga kasi merong isa, napagod na daw talaga siyang kaka-apply dahil nga sa talagang apply lang siya ng apply. No? But again, importante na kung kayo man ay mag-apply, ayusin ang inyong mga resume. At take your time. Pag-isipan nyo muna na ito ba ay para ba to sa mga farmers? Ito bang aking application ay para ba to sa pagiging fruit picking, sa mga dairy, kung ano man trabaho na gusto niyo applyan, no? So, importante pa rin na mas napakalaking bagay na ang inyong preparasyon sa pag-apply niyo dito sa Canada ay talagang bigyan niyo ng pagkakataon na kayo ay mag-preparar sa inyong pag-apply sa Canada para at least medyo smooth sailing, no? Napakaganda na hindi kayo masyado nagra-rush, hindi kayo masyadong mamadali sa pag-apply. Kasi sabi ko sa inyo na napakaraming trabaho, subalit bakit po hindi ganun ka dami ang nakukuha, no? Dahil nga sa yung kanilang job description talagang hindi angkop doon sa hinahire nila, no? Kagaya doon kaya nga itong ating mga trabaho diyan sa job sa workabroad.ph, yung mga sa iPumps, o ito na lang si First Dynamic, napakarami silang mga posting. Subalit hindi qualify lahat ng nag-a-apply. Kasi ang problema, ang kanilang job description hindi nagmamatch doon sa kanilang hinahanap. Kaya nga dito sa ating video, tinuturo ko sa inyo na sana po yung mapanood niyo buo dahil para at least kayo magkaroon ng ideya at kayo makarating sa Canada, no? Kayo makarating dito at sabi ko sa inyo, ako po yung masaya na kayo makarating ng Canada dahil para ma-experience yung hirap at sarap dito. Dahil hindi naman puro sarap lang ang meron sa Canada. Para at least kayo ay matikman ninyo kung ano ba talaga ang realidad sa Canada. Kasi importante rin na alamin din ninyo. Napakahirap lang dito sa Canada sa umpisa.
Subalit kung kayo man ay medyo gamay na, ano bang meron dito? Napakadali lang dito. Okay? So, but again, sabi ko sa inyo, kung hindi pa kayo pwede nyo i-share itong ating mga video sa inyong mga kaibigan, kamag-anak, na gusto tagbalak pumunta sa Canada at pwede ninyong i-share itong ating video sa inyong mga social media, no? Para at least maraming makapanood ng ating mga video upang sila rin makarating din dito. Nakagaya din sa inyo, no? Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, sana po ay makusidyo. I-subscribe para at least kayo ay maging updated tuwing meron kong ina-upload dito nga sa ating YouTube channel. Sana po ay puntahan ninyo upang kayo ay mayroon din ako mga pinopost doon na mga reels, may pinopost ako ng mga videos para at least magkaroon din kayo ng mga idea anong mga pinopost ko doon. Okay? So para at least may updated lang kayo. So, ganun po mga guys. Sana po ay meron kayong matutunan na naman dito sa ating vlog. At sana po ay sinasabi sa inyo, ayusin lang ang inyong mga resume. Dahil dyan tayo nag-umpisa. Ayusin ang resume, tapos apply. Okay? So, but again, maraming salamat ulit sa inyong panunod at subaybay sa aking channel. Ako po ulit si Noy Tebs. God bless and a beautiful day.